Mayroong major shake-up sa gabinete ni PBBM. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, so who's in and who's out? Kurina, kumpirmado na ang naunang ulat ng Billionaire News Channel na papalitan ng Pangulo ang kanyang Little President. Tinanggap na ni Finance Secretary Ralph Recto ang offer ng palasyo na umupo bilang Executive Secretary kapalit ni Lucas Bersamin. Inanunsyo ng palasyo ngayong hapon lang na nagbitiw sa pwesto ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng gabinete ng Pangulo. Out of delikadeza, nag-resign si Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amenna Pangandaman. Paglilinaw ng Malacanang, voluntaryong nag-resign ang dalawa para mas maging maayos umano ang investigasyon sa flood control scandal na ito. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amenna Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Sa isang text message, natanong si Bersamin kung totoo ba ang bali-balitang napalitan na siya bilang Executive Secretary ngayong hapon. Ang tanging sagot ni Bersamin ay hintayin na lang ang official announcement ng Pangulo. Nauna nang iniulat na BNC na matunog ang pagpapalit ng Pangulo ng kanyang Executive Secretary. At ayon sa source ng Billionaire News Channel, isa si Finance Secretary Ralph Recto sa mga lumutang na pangalan na papalit kay Bersamin. Bilang miyembro ng economic team ng Pangulo, mahaba na ang political career ni Recto bilang dati na ring Deputy Speaker at Representative ng Batangas 6th District. Naging senador din si Recto ng 3 termino. Si Recto ang nasa likod ng Universal Healthcare Act, Rice Tarification Law at ang Ease of Doing Business Act na pinagmula ng Anti-Red Tape Authority. Si Recto rin ang principal author ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o TRAIN Law of 2018. Itinanggi ni Recto ang balitang ito ngayong hapon pero kinumpirma ng Billionaire News Channel na tinanggap din niya ang alok ng palasyo. I hear talks from you guys. Should there be an offer, will you accept it po as ES? There is no offer, there's nothing to accept. So you remain as DOF? I remain as DOF. I'm here, Secretary of DOF. And then ito, sir, not necessarily kay ES Bersamin, sir, cabinet revamp. I'm not aware of any yet. Kurina, kapapasok lang na balita, nag-resign na rin ang kamag-anak ni Bersamin na si Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin out of delicadeza. Gaya ng nakatatandang Bersamin at ni Pangandaman, voluntaryo raw nag-resign si Adrian Bersamin. Samantala, uupo si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, bilang bagong DOF Secretary. At ang kanya namang pwesto ay nananatiling bakante hanggang ngayon. Sa DBM naman, uupo si Undersecretary Rolando Toledo at wala pa rin kapalit si umaong Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Balik sa iyo, Corina. So walang katotohanan yung ibang marites na ang papalit as legal counsel ay si Ginoong Bersamin. Wala pa kayong naririnig na ganon? Yes, Corina, natanong natin yan kanina at wala pa nga pupuntahan ngayon si dating Executive Secretary Bersamin. At anong implikasyon ngayong bakante naman ng Special Economic Advisor position? Wala raw magagalaw walang magiging epekto ang pagkakalipat ni Secretary Go dahil under din naman ng Department of Finance ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs position. Okay, so ngayon na sila ay private individuals. Does that afford them the privilege to evade investigation o kasama pa rin sila sa mga investigasyon? Kurina, mapa private citizen or public personality, wala raw talagang sisinuhin ang administrasyong ito sa pagpapanagot sa flood control scandal na ito. At natanong rin kung yung bang rule na yan, does that apply to the President? Ang sagot ng palasyo ay oo. Pero ayon sa kanila, the fact that the President started this investigation assures the public that his conscience is clean.
Ayun, okay. So that answers my next question na dahil nabanggit din si Pangulo ni Ginoong Saldico, siya rin ba ay bababa? Pero palagay ko depende kung gaano kalalim ang sinasabi na pagkakadawit sa mga kung ano-anong proyekto at ano-anong anomalya. Siya lang siguro makakasagot. Nagsalita na ba si Pangulo tungkol dito? Sa ngayon, tanging si Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro pa lang yung nakakapanayam ng Malacanang press corps tungkol dito sa pinaka-latest at pinakamalaking cabinet shake-up ng kanyang administrasyon. Okay, maraming salamat. Ivy Reyes, nag-uulat live mula sa Malacanang. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.